Mapagpalang Pasko ng pagkabuhay po sa ating lahat mga kapatid. Ako po ay nagagalak sapagkat tayo ay muling nagkasama-sama kahit dito po sa online pagsambahay natin upang ipagpatuloy na ating ipagdiwang ang Resurrection Sunday. Tayo po ay sumandaling yumuko at tayo manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, samahan po ninyo kami sa amin pong pagbubulay-bulay ng inyong mga salita at pagyamanin po ninyo ito upang ito ay patuloy na magbubukas ng aming puso at isipan upang makapagpatuloy din kaming naglilingkod na puspos ng pananampalataya, ng pag-ibig at naroon, Panginoon, ang kagalakan at pagtatalaga sa paglilingkod. Ito po, Panginoon, ang aming kahiling at dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Katulad po ng aking sinabi, ang Easter Sunday o ang Resurrection Day ay ang mahalagang bahagi sa buhay ng atin pong pananampalataya bilang mga Kristiyano. At sa umaga pong ito ay nais ko pong basahin ang Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 28, 1 hanggang 10. At ganito po ang ating mababasa. Pakaraan ang araw ng pamamahinga, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo't tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at papunta na siya sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo." At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, "Magalak kayo." Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Magmadali kayo. Sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pinagpala ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Dahil nga po itong okasyong ito ang siyang pinakamahalaga sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya, sapagkat kung wala po yung muling pagkabuhay ay wala pong kabuluhan itong ating pananampalataya. Kaya nais ko pong bigyan ng pansin yung talatang 9 kung saan ang sabi rito, ngunit sinalubong sila ni Jesus. No? Sinalubong ng ating Panginoon yung si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Naalala ko tuloy nung ako'y bata pa at nagkakaroon tayo ng Easter Sunrise Service. Ang isa sa mga tawag doon ay salubong. No? At yun po yung aking naalala. Pero ngayon naunawaan ko po na dito ay ang ating Panginoon ang sumalubong, no, doon sa kanyang mga alagad na babae. No? Kaya bagamat itong mga babae ay nagkaroon na ng kaugnayan sa Panginoon dahil sa kanilang mga unang encounter sa kanyang buhay, ay ngayon ho, itong pangalawang encounter na ito ay medyo kakaiba na. Sapagkat hindi na nila ngayon kasama ang isang Jesus na una nilang nakilala, kundi ito ngayon ang Jesus na muling nabuhay sa mga patay. No? Sabi nga, inilibing, pinako sa krus, namatay, inilibing, at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Kaya nga nais ko pong bigyan ng pansin, mga kapatid, yung kahalagahan ng ating encounter sa isang buhay na Panginoon.
no, hindi ho sa isang Panginoon na kinikilala natin, ngunit hindi ho natin tunay na pinahahalagahan yung karanasan ng muling pagkabuhay. Meron pong kapangyarihan ito sa ating buhay. At ito po yung dapat na nararanasan ng lahat ng mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya nga sa umaga pong ito, meron lamang pong tatlong mahalagang karanasan na dapat na nangyayari sa ating buhay na nais kong pag-usapan natin ngayon. No? Kapag na-encounter natin ang resurrected Christ sa ating buhay, meron ho tayong mararanasan. At itong tatlong bagay nito ay napakahalaga sa ating karanasan para sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Una, yung karanasan ng katiyakan na ikaw at ako ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Yung kapatawaran, no, sa kasalanan. Ito po yung isang bagay na napakahalagang nararanasan natin. Yung meron ka ng katiyakan na ikaw ay pinatawad na. Wala na yung anumang mga guilt, no, sa ating pong pag-iisip, sa ating buhay, at nagtatanong tayo, tunay na kaya akong pinatawad na ng aking Panginoon? Talaga bang nilinis na ako sa aking mga nagawang kasalanan? At naniniwala po ako, mga kapatid, na ito po yung dapat nating una na nararanasan at meron tayong katiyakan sa kapatawaran. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 4, talatang 25, sabi niya, siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. No? So, ito mismo kay Apostol Pablo ay napakahalaga na encounter din niya ang Panginoon. No? At doon sa kanyang encounter na ito, alam niya na inusig niya ang maraming mga Kristiyano. No? Meron siyang mga pinersecute na mga namatay at nasaksihan niya mismo ang mga alagad ng Panginoon na binato katulad ni Esteban. Ngunit dito makikita ho natin, mismong si Apostol Pablo ngayon ang nagsasabi na ang ating Panginoon Jesucristo ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo mapawalang sala. So tinatanggap at pinaniniwalaan ni Apostol Pablo na ang isang dahilan ng kamatayan ng Panginoon ay dahil sa kanyang kasalanan, sa ating mga kasalanan. At yung kanyang muling pagkabuhay, yun po ay katiyakan na tayo ay napawalang sala. Kasi yun ang dahilan kaya siya namatay, upang tayo tubusin sa kasalanan. Kaya naroon yung katiyakan na ikaw at ako ay pinatawad na. Amen po ba? No, pwede mong sabihin sa iyong kasama ngayon kung saan ka man naroon, sa iyong bahay, pinatawad ka na ng Panginoon. At makikita din ho natin, sinabi rin ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10, verse 10, no, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay walang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Kaya ngayon, tunay na pananampalataya sa Panginoon, sabi rito ay tayo pinapawalang sala. At kung pinapahayag ng ating labi na si Kristo ang Panginoon, ang sabi, tayo'y maliligtas. Kaya yun po yung napakahalaga sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon, yung katiyakan ng kaligtasan. Kaya lagi yung sinasabi ng Panginoon, doon po sa Lucas, Kabanatang 11, talatang 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Doon din po sa sa John chapter 10 verse 10, ang sabi dito, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Napakaganda. Sabi, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. But I came that you might have life and have it to the fullest, to have it more abundantly. No, kaya nga, kung titingnan po natin itong karanasan natin ngayong mga panahon ito, yung pandemic tungkol sa COVID-19, ito po ay talagang masaklap na karanasan, nakakatakot, no? At hindi natin alam kung hanggang kailan. Ngunit kung ating pangahawakan na mayroong pananampalataya
na ang ating Panginoon na atin ang na-encounter na nasa atin ng buhay. Sabi na parito siya upang tayo magkaroon ng buhay. No? Yung buhay dito. So ibig sabihin, ah, tayo ay pagkakalooban niya ng kagalingan. Iingatan niya tayo. At isang buhay na ganap at kasaya-saya. Kasi kapag ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, ito ay magdadala sa atin ng kalungkutan. Pero sabi nga, meron tayong mga mahal sa buhay na nauna na sa atin dahil dito sa COVID-19. At yun ay masakit na karanasan. At maaring tayo yung nagtatanong, bakit ganun ay mananampalataya? Mga kapatid, merong tamang panahon ng Panginoon. Lalo na po yung mga frontliner natin na mga doktor, no, na sila yung nagbuwis ng buhay. Sabi nga, para sa isang labanan, yung mga frontliner, sila yung ating pong nagiging pader para tayo protektahan. Pero sila yung unang tinatamaan. Ang ating Panginoon, naging frontliner din siya. No? Kaya nga, tinubos niya yung ating kasalanan. Namatay siya sa krus. Ngunit ang magandang katiyakan doon, siya'y muling nabuhay sa mga patay. At yun din po yung katiyakan. Dahil tayo ay pinatawad na sa kasalanan, sabi nga, pinawalang sala na, meron na rin tayong buhay na walang hanggan. Kaya yun po ay karanasan na meron na tayo. Kaya yung COVID-19, no, sabi nga natin kahit ito ay hindi magandang karanasan sa atin, pero marami ring mga bagay na itinuro sa atin. Unang-una yung nagkaroon ho ng community spirit, 'di ba? Yung mga barangay nagtutulungan, no? Bawat isa ay nagbibigayan. Mayroong mga pamilya na may kakayanan tumutulong sa kanilang kapwa. Nabuksan po yung ganong spirito because of COVID-19. Yung atin pong hangin ay nawala yung pollution, 'di ba? Dahil nga wala nang tumatakbong mga sasakyan na nagsumisira dito sa ating hangin, mga factory na nagsara. Ito po yung paghinto lamang ng mundo pansamantala. Pero naniniwala po ako, meron pong idudulot ito at tinuturo sa atin upang tayo ay maging mabuting katiwala sa mundong nilikha ng Diyos na atin dapat pinangungunahan bilang mga tao. Pero dahil nga hindi tayo natuto na pahalagahan yung nilikha ng Panginoon, pinayagan ng Panginoon na maranasan natin ito upang matuto tayo at magtiwala sa Diyos sa atin pong mga buhay. No? Kaya po yun po yung una na katiyakan na ibinibigay sa atin, yung karanasan ng katiyakan na tayo ay pinatawad na. Pangalawa, yung karanasan ng kapangyarihan upang tayo ay makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at gawin yung kanyang mga utos. Doon po sa Philippians chapter 4 verse 13, sinabi po ni Apostol Pablo, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Si Pablo mismo naranasan niya sa kanyang buhay yung dahil nga naranasan niya siya'y pinatawad na at nakipag-isa na siya kay Kristo, siya isang bagong nilalang. Di ba yun ang sinabi niya sa 2 Corinthians 5:17? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, behold, the new has come. At yung bagong buhay na meron si Pablo, naranasan din niya yung kalakasan, yung kapangyarihan, yung lakas po, yun yung kapangyarihang kaloob, no, ni Kristo sa kanya because of the resurrection. No, kung wala ho yung pagkabuhay ng mag-uli, wala ho yung kapangyarihan yun. Kaya nga pinapahayo rin tayo ng Panginoon, humayo tayo, gawing alagad ang lahat ng bansa. At napakahalaga po itong tayo po ay binibigyan ng kapangyarihan na masunod natin ang kalooban ng Diyos, makapamuhay tayo ayon sa katwiran, para tayo ay maging mga mabuting saksi, patotoo yung ating buhay para sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya nga meron pong isang kwento tungkol sa isang misyonero, at itong misyonerong ito ay misyonero siya para sa mga Muslim. At dahil siya ay nasa bansa ng mga Muslim, marami siyang nakadaupang palad na mga Muslim at gusto niyang ipakilala si Kristo sa kanila, pero hindi niya alam kung paano kanyang gagawin. Kaya minsan, nung siya ay naglalakbay papunta sa isang lugar at meron siyang isang kasamang Muslim
na kasama niya sa paglalakbay na yon, bago sila makarating doon sa lugar na kanilang pupuntahan, ay napadaan sila sa isang masangang daan. Ibig sabihin ho, yung hindi nila alam na kung sila ay didiretso, sa kaliwa ba, sa kanan, sila pupunta, yung sangandaan. So dahil doon, meron silang nakita na isang senyales. Ang sabi doon, isang nakalagay, ito ay libingan ng mga Muslim. At dito nakalibing yung tinatawag nilang holy man. No? Kaya nung nakita ng misyonero yon, sabi niya doon sa kanyang kasamang Muslim, tingin ko dito na lang tayo dumaan sapagkat dito pala nakalibing yung holy man. Baka pwede tayong magtanong sa kanya kung saan yung lugar na pupuntahan natin. Ngunit sumagot sa kanya yung Muslim. Sabi sa kanya, ay, libingan yan. Patay na yung nandyan. Walang sasagot sa ating mga tanong dyan. Siguro mas maganda dito na tayo dumaan sa bandang kaliwa kasi meron ako natatanaw na bahay doon. At yun, siguradong may mga buhay na tao na naroon para masagot yung ating tanong. At napangiti itong misyonero. Ang sabi niya, tama ka. No? Hindi nga tayo masasagot ng patay. Hindi tayo mabibigyan ng tamang direksyon ng isang namatay na. Ngunit kung tayo ay pupunta sa mga buhay, matuturuan tayo ng tamang direksyon. At ganoon ang aming Panginoong Hesukristo. Siya'y muling nabuhay para tayo bigyan ng tamang direksyon ng ating mga buhay. At napayuko na lamang yung Muslim sapagkat alam niya na yung kanilang kinikilala na si Muhammad ay wala hong karanasan tungkol doon sa muling pagkabuhay. Mga kapatid, kaya nga maliwanag kong sinasabi doon sa John 14:6, sinabi ito ng Panginoon sa kanyang mga alagad, no, na ako ang katotohanan, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pangatlong magandang karanasan na pwede nating maranasan at dapat nararanasan natin at mararanasan nga ay yung totoong pag-asa. No, meron tayong kasiguruhan o pag-asa para sa buhay na darating sa hinaharap. At ito po yung buhay na walang hanggan. Sabi nga, dahil sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus, nararanasan natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pangalawa, nararanasan natin yung kapangyarihan ng Diyos upang tayo makapamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at makasunod sa kanyang mga utos upang tayo maging mga patotoo, no, sa ating Panginoon. Maipahayag natin yung kanyang muling pagkabuhay at makahikayat ng mga taong nangangailangan ng kaligtasan at pagpapala. At pangatlong karanasan ay yung kagalakan. No? Ito po yung maganda, kagalakan. So meron ka ng kapatawaran, may kapangyarihan ka, meron ka rin kagalakan. Dapat nararanasan mo ito dahil meron ka na rin totoong pag-asa sa iyong hinaharap. No? So alam mo kung saan ka pupunta. At maliwanag ho yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 6, talatang 14. Ang sabi rito, muling binuhay ng Diyos si Jesucristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So ibig sabihin po, si Apostol Pablo ay meron din siyang kagalakan para doon sa darating na buhay. Excited siya roon, no? Bagamat tayo ay narito sa mundong ito, sabi nga, dumadaan lamang tayo. Pero meron tayong misyon na dapat nating mapagtagumpayan. At binibigyan nga tayo ng lakas ng Panginoon. No? Kaya nga mahalaga yung una, sigurado mong ikaw ay may koneksyon sa iyong Diyos. Kilala mo siya, kilala ka niya, pinatawad ka, lumalakad ka sa katwiran, kabanalan, at binibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos upang maging magandang patotoo ka sa mga taong iyong nakakasama at nakakasalamuha. At pangatlo, habang ginagampanan mo ito, nandun yung kagalakan. No, kaya gusto mo rin na mahikayat ang mga tao na makilala ang Panginoon, yung Panginoong muling nabuhay upang sa kanilang karanasang ito
mas marami tayo na magsasama-sama bilang katawan ni Kristo na maipahayag sa buong mundo ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Doon po sa John 14, talatang 1 at 2, sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? No? Kaya nga mga kapatid, ito po ay salita ng Panginoon. Dapat pinagtitiwalaan po natin. Hindi siya sinungaling. No, bagamat pinapayagan niya na makaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay katulad na ating pinagdaraanan. Ngunit kung tayo ay manghahawakan at meron ka pang misyon sa mundong ito. Kaya nga maganda habang nakakaranas ka nitong COVID-19 at gusto mong yung iyong buhay ay gamitin ng Panginoon. At kung gagamitin ka ng Panginoon, ibig sabihin hindi ka niya pababayaan. Isusustain ng Diyos yung iyong buhay. Pero ano ang dapat mong gawin? Sumunod ka sa kanyang kalooban. Alamin mo kung anong dahilan kung bakit ka buhay, may kalakasan. No, yung mga doktor, yung mga frontliner na nagbuwis ng buhay, yung iba doon may revelation na sa halip na kami magpapahinga o kaya di baling hindi kami kumita, wag lang malagay sa peligro yung aming buhay. Hindi na lang kami magiging frontliner at pabayaan na lang namin doon kami sa bahay. Pero merong revelation na galing sa kanila ang Diyos at gusto nilang sumunod sa Panginoon. Kaya nga ipinaglingkod nila yung kanilang buhay. Bakit? Sapagkat naniwala sila na buhay ang Diyos. Mayroon po ako mga kilala na mga kapatid nating doktor na nauna na sa atin. Ngunit alam ko na ginawa nila yung paglilingkod na yon. At ngayon proud tayo sa kanila. Sila nga yung totoong mga hero no, sa ating panahon. Dahil nga sumunod sila sa kalooban ng Diyos. At minahal nila ng totoo yung kanilang kapwa-tao. Kahit hindi nila kanila pinaglingkuran ng tapat. Kaya nga tandaan po natin mga kapatid, dahil sa pagkabuhay na maguli, yung resurrection no, ng ating Panginoong Yesus, nararanasan natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pangalawa, mararanasan natin yung kapangyarihan upang tayo ay makasunod at makapamuhay sa kanyang mga utos at sa kanyang mga salita. At pangatlo, maranasan natin yung kagalakan dahil meron tayong totoong inaasahan, meron tayong pag-asa. At ang pag-asa natin, yung ating Panginoong Yesus na nabuhay na maguli at ang sabi muling babalik upang kung saan siya naroon, doon din tayo doroon. Kaya magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid at patuloy nating purihin ang Panginoon sa araw na ito dahil ito ang pinakamahalaga na bahagi ng ating pananampalataya, yung pagkabuhay na maguli. Kaya ang sabi nga, tayo po ay mapalad sapagkat meron tayong Panginoon na pinananaligan na tunay na nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos at siya'y muling nabuhay. Sabihin mo nga, siya'y muling nabuhay. Hallelujah! Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.